Sa kabilang bahagi ng Metro Manila, ibang-iba naman ang mga housing units na aming nadatnan. Hi! Ito po ang isa sa aming mga unit. Ito si Myla, isang dating OFW. Dito po ang aming kitchen. Meron tayong ref, meron tayong stove, merong induction, microwave. Ito yung master's bedroom. Medyo mas malaki siya, pati yung bed. Tapos maganda rin lagi ang view dito. Kitang-kita mo yung buong BGC. Wow! Sumakses si Myla. Actually, hindi pa rin. Hello! Kamusta? Dito nangungupahan ng pamilya ni Myla sa isang maliit na apartment sa Parañaque. Patour nga ako sa iyong bahay. Ano bang... Paghakbang mo yan. Ito na, no? Ano bang mga basics? Nandito na lahat. Ang kusina, ang sala, ang CR. Pero maganda may hangin sa likod. Dahil medyo malaki ang kanyang pamilya, kinuha na rin ni Myla ang katabing unit. Hello! 7 mga anak ang kasama ni Myla rito. Lahat sila nag-aaral pa. Kamusta? Mga behave ba itong mga to? Hindi ka pa pinapahirapan? Hindi ba sila nahihirapan sa akin? 16,000 kada buwan ang binabayaran ni Myla para sa 2 unit. Hindi raw biro ang halagang ito para sa isang single mother tulad niya. Bakit naisipan niyo magdalawang unit? Para na rin nakakahinga sila, nakakagalaw man lang. Oo. Mahirap ba na desisyon yon na kumuha ng 2 units? Napakahirap, sobra. Sasabihan mo yung mga bata na, ang kuryente natin kung bukas sa kabila, patayin mo sa kabila, para sa inyo din to. May naipundar naman daw na bahay si Myla noon, katas ng pagtatrabaho niya sa Japan. Pero napilitan siyang umalis matapos makipaghiwalay sa kanyang asawa. Kinailangan kong kunin yung mga anak ko, 7. Nung lumipat kami, may 3-month-old ako na baby. Nagsimula kami sa karton, super kalan. Dinala ko sila, bit-bit, madaling araw. Manap kami ng matutuluyan. Ano yung mga sakripisyo na kinailangan mong gawin para taguwid yung mga anak mo? Itong mga anak ng nag-iisa. Lahat dapat. Wala sigurong word na makaka-express dun. Bigay todo. At lahat talaga. Nagtatrabaho bilang freelance property manager ng mga condominium unit si Myla. Hindi man maituturing na mahirap, kahit ang mga nasa tinatawag na lower middle class gaya niya, hirap din daw pagdating sa upa. Yung mga unit na minamanage mo, magaganda yon. Ano yung pumapasok sa isip mo? Pag Sana may mo? isang ganun kami. Oo. Oo. Sumasama ba sila minsan? May time? Bihirang, paisa-isa ko silang nasasama. Ano yung Paisa-isa. reaction nila dun sa ganun? Parang mga galing sa bundok. Gaya ng maraming Pilipino, gusto din daw magkaroon ng sariling lugar ni Myla. Pero hindi niya alam kung saan magsisimula ang mga tulad niyang hindi naman kalakihan ng kita. Tanan! Baka dito na. Sinamahan namin siyang mag-ikot sa tinatawag na acquired assets ng Pag-ibig. Ito yung mga housing unit na naremata dahil hindi na kayang bayaran ng Pag-ibig member ang kanilang housing loan. So, tuloy na yung 506.
Ang unang condo unit na aming sinilip, 28.7 square meters ang laki. So yung ganito pong condo ay fit for how many people? This is this can be for a startup family or someone single. Kaya lang, malaki ang family ni Myla. 7 kids. Ay ba yung tiling niya, oh. Oo. Ang kabilang unit, pareho lang ang laki sa una. Pero medyo napaayos na ito ng dating naninirahan dito. So, yung ganyan ng ano to, divider. Oo. Disconnect sa space, ano? Siguro po aircon to, kaya may ganyan. Para yung aircon niya tumagos-tagos sa buong bahay. Yeah. Itong mga ganito. Ito. Ito, binuksan niya. Up for bidding daw ang mga unit na ito sa pamamagitan ng website ng Pag-ibig. Pagandahan ng offer, ika nga. 2.5 million pesos ang starting price ng mga unit na sinilip namin ni Myla. Pero ang magandang balita, may malalaki raw silang discount ngayon. 25% ang discount sa unoccupied unit para sa mga magbabayad sa pamamagitan ng short-term installment. At may 15% discount din ang mga maghuhulog gamit ang Pag-ibig Housing Loan. Ito mga to, iniwan po ito. Yan sana ang balak ni Myla. Kaya kung mananalo sa bidding, nasa 2.1 million ang babayaran nila sa unit. Ang housing loan sa Pag-ibig, pwede raw bayaran hanggang edad 70. Magkano yun? Nung kinumpute namin, monthly. Nung kinumpute namin, kasi we also considered your age. Pasensya na, sabihin ko na 22 years to pay yung kakayanin niya because she's 48 ngayon. So, ang magiging monthly niya is 11,900 pesos per month. Tapos pwede na lang i-occupy. Pwede na. Yes. Yung housing loan requires 1-year membership savings. Pero pwede niyang bayaran yun ng buo. Pwede niyang i-lump sum yun para makapag-apply ka kaagad. Pagamat kailangang maging miyembro para makakuha ng Pag-ibig Housing Loan, pwede raw mag-bid ang kahit na sino, member man o hindi, sa kanilang acquired assets ngayon. Pwede rin naman sa Pag-ibig. Ano naman kaya ang tingin ni Myla sa mga unit na ito? Fit ba para sa'yo, tingin mo, sa pamilya mo na 7 kayo? Fit naman, kaso nga lang medyo mataas kasi. Oo, yung presyo. Natataasan ka pa rin dun sa 2.5. Pero kung sa competition, papatangan na sa magkano nga yun. Mas mababa dun sa upa mo ngayon. Oo, mas mababa. Pero mas gusto ko sana yung nasa baba na lang ako, yung ganun kasi. Mas gusto mo yung tawag nila yung horizontal, bahay at lupa. Sana. Oo. Bakit hindi fit sa'yo yung ganitong kondo? Maingay kami. Oo. Baka hindi maging komportable yung mga kapitbahay. Huhulugan ko, magiging bahay ko, tapos ayoko naman ng... Oo. Kumbaga, stuck ka na doon kung hindi mag-work, ano? Totoo. Para sa maraming Pilipino, napakahirap maghanap ng abot-kayang housing unit sa Metro Manila dahil napakamahal nito. Ang kabalintunaan, sinasabing may oversupply o sobra-sobra ang mga condominium units ngayon. Punsod yan ng inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Andyan din ang utos na ipasara ang mga POGO noong 2024 na nagresulta ng pag-alis ng maraming POGO worker at investors. Sa isang pag-aaral, tinatayang nasa 82,000 ang mga unoccupied condo units ngayon. Upper middle income to upscale condo units ang pinaka-apektado. Ito yung nasa 4 hanggang 12 million pesos ang halaga. Ibig sabihin, maraming bakanting tirahan. Pero hindi ito afford ng mga nangangailangan dito. May demand for socialized housing. And mahalaga yan dahil yung socialized housing are the affordable housing units na naabot kaya ng ating mga kababayan. And sasabayan natin yan ng loan ng Pag-ibig Fund na affordable din. Pero kung mahal na masyado sa Metro Manila, saan pupunta ang mga tulad ni Myla? Kung horizontal na tinatawag na development, yung bahay at lupa, okay lang sa'yo kahit medyo mas Kahit malayo? mas malayo, kahit medyo mas maliit.